Magandang hapon at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. Happy New Year po. And New Year, new book. At ang bagong series po na i-introduce ni Brother Ian, no, ay ano po? Ecclesiastes. Ngayon ko lang nalaman na yung Tagalog pala ng Ecclesiastes ay mangangaral. So, very interesting po. What better way to start the new year than with a refreshed outlook in life, pananaw sa buhay, no? Napakaganda at lalim at relatable ang ating bagong series. As usual po, ang mga kakantahin po natin na worship songs help us prepare mentally and spiritually sa magiging mensahe ngayon, starting with our first song, which will be Christ Our Hope in Life and Death. Sabi po sa unang sulat ni Pedro, chapter 2, verse 11, na I urge you, brothers, as strangers and aliens, to abstain from fleshly lusts. Tayo po ay strangers at bisita lang po sa mundo ito, and yet, kadalasan masyado po tayong at home sa mundong ito. And then, ang pangalawang kakantahin po natin, yung Tagalog version ng Be Thou My Vision, maging aking pananaw. Sabi naman po sa Philippians 2:13 na ang Diyos ang nagtatrabaho sa atin upang gustuhin at sundin ang kanyang kalooban. No, even if Christ is our hope, we need His help to obey. And thirdly, we will sing Give to God Our Immortal Praise, in Tagalog po, pagpupuring walang hanggan. No, kung saan magre-reflect po dapat tayo through the lyrics, through the words of the song. Mag-reflect po sana tayo sa tendency natin na mag-focus sa sarili, mag-focus sa sariling gusto, instead of what it means to give God praise in our life, throughout our whole life. Kaya po, tayo po ay tumayo, and let's worship the Lord together. Let's sing, What is our hope? What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. What truth can calm the troubled soul?
is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Let's sing the last verse. Unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord. Then sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, spring hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life. Now and ever. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Amen. Let's sing. Aking Diyos, maging tanging pananaw, maging kong tampulan ng isipan, aking pagnilay gabi at araw. Matulog bumangon aking tanglaw. Maging dunong ko't wikang totoo sa paglakad, laging akay mo ko. Amang dakilat, supling mo ako. Panahanan mo't ako'y sasayo. Maging kampilan. Maging kampilan ka't panagalan, aking kang sanghay at kagalakan.
kanlungan aking toreng matibay. Dalhin palangit o kalakasan. Di nakatuon. Di nakatuon sa purit yaman. Ang tangi kong manay ikaw sa buhay. Kay pangunahin sa aking isipan. Hari ng langit o aking yaman. Last verse. Hari ng langit, aking tagumpay. Naway abutin yung kagalakan. Puso ng puso anmang kahatnan. Manatili kang aking pananaw. Pagpupuring. Pagpupuring walang hanggan, ang sa ating Diyos ay ialay. Kahangahangang biyaya, aawiting walang sawa. Mundo't langit. Mundo't langit at liwanag, siyang nagtatag at naglatag. Kahangahangang biyaya, aawiting walang sawa. Sa umagay mayroong araw, liwanag sa gabi ay buwan. Manatili kanyang awa, araw man at buhay mawala. Anak niya ay sinugo niya, nagliligtas ng may sala. Kahangahangang biyaya, aawiting walang sa tayo'y akay. Tayo'y akay sa daigdig at dadalhin dun sa langit. Manatili kanyang awa, mundo mang to ay mawala. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Mga awit, Kapitulo 10, talata 12 hanggang 17. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan.
Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadamam ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Mga awit, Kapitulo 9 na po, talata 12 hanggang 17. Maaari na po tayong mopo para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, Ikaw noon ay Diyos na, sapagkat Ikaw ay walang hanggan. Tunay nga po, Ikaw ang nakasasaklaw sa lahat. Kami naman ay napakaliit lamang sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya tuloy nga po kaming nagpapakumbaba at patuloy nung humihingi nga po kami ng dunong mula po sa iyo. Maging sa aming pong mga kasalanan, ito po yung ipagpatawad, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, mga linggo. Patuloy niyo nga po kaming linisin sa anumang karumihan. At salamat din naman sa iyo pong katapatan. Katapatan na magpatawad po sa aming lahat. Panginoon, salamat po maging sa lahat ng mga biyaya na patuloy po ninyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin pong lahat. Salamat, Panginoon, na patuloy na binibigyan niyo po kami ng kalakasan na magpatuloy na sumunod po sa iyo sa bawat araw. Salamat sa iyong probisyon sa aming pong mga pangangailangan. Salamat sa nagdaang taon at maging sa paparating na bagong taon na ito, Panginoon. Salamat po. Panginoon, sa iyo po namin idinudulog ang lahat sa aming pong buhay, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming tulungan maging sa iglesia pong ito, lokal na iglesia ng Grace Fellowship Church. May mga ilan po sa amin ay mga may karamdaman, lalo sa panahon po ngayon, dinudulog po namin ang kagalingan at patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa mga nagkakaroon po ng karamdaman, maging ang aming kapatid na si DJ na nalalapit po ang kanyang operasyon. Dalangin po namin ang iyo pong pagbibigay ng lakas ng loob po sa kanya at sa kanya pong pamilya, kay Ate Divine, maging kay Kuya Jomer, Panginoon, maging sa probisyon ng lahat po ng ito, Panginoon. Samahan niyo po sila at nawa ito ay maging instrumento upang lalo po silang mapalapit po sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na sila po ay abutin at kalingaing, Panginoon. Gayon din naman sa mga nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, sa pinansyal. Abutin niyo nga po ang mga pangangailangan ng bawat isa. At kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng tulong sa mga relasyon, gayon din naman, Panginoon, ang aming dalangin. Patuloy na bigyan niyo po kami ng lakas na ayusin po ang mga bagay na ito, Panginoon. At sa hapon pong ito, ay aming tinadalangin na pakasakupin niyo po ang aming kaisipan, alisin niyo po ang anumang hadlang, mga kagulumihanan, mga kabalisahan, Panginoon, sa aming isipan sa oras po na ito, upang wala pong ibang bagay ang makasakop sa amin, Panginoon, kundi ang mga salita at katotohanan mo lamang. Tulungan niyo nga po kami, banal na Espiritu na siyang may akda ng mga salitang ito na aming pong aaralin. Liwanagan mo nga po ang aming kaisipan upang ang mga katotohanan at prinsipyo ng iyo pong salita ang siya pong aming maunawaan at maisabuhay din naman at panghawakan.
Ito po ay aming dinadalangin sapagkat alam po namin na kayo po ang siyang may kapangyarihan na gumawa ng lahat ng ito sa amin po ngayong hapong ito. Kaya't sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang maganda at mapagpalang araw ng Panginoon sa ating pong lahat. Happy New Year din sa ating pong lahat. Baka meron pong natirang buko salad. Trigger warning. Sorry, yung aking pong intro ay trigger warning. Sensitive content, mentions of death. May pagbanggit ng kamatayan. Kurt Cobain, Robin Williams, Chester Bennington. Baka yung iba hindi medyo. Sa local, ang nakita ko lang po ay si, ayoko na banggitin. Hindi ko sinama dito pero Palangka and may isa pa eh. Ano yung common or common sa mga taong itong binanggit? Bukod sa sila po ay mga sikat na artista. Sila po ay mga tao na kinitil nila yung kanilang sariling buhay. Maging sa rurok ng kanila pong kasikatan doon sa kanilang karera or karir. At ito po nakakapag-isip po sa atin, paanong mangyayari ito? Nasa kanila na lahat, may fame, kasikatan, maging karangyaan o pananalapi, siguradong nasa kanila na. Subalit, anong maaaring nagtulak sa kanila, nagdrive sa kanila na gawin ang mga bagay na ito? Maaaring sila po ay talagang dumaranas o dumaan sa napakatindi at sobrang kalungkutan, mahirap na sitwasyon, at kawalan ng pag-asa. Kaya napunta po sila sa kawalan ng kagustuhan, the will, na magpatuloy pa sa buhay. Kung meron lang sana silang pinangahawakang mas malakas or stronger, perhaps o maaari yung kabuluhan o kahulugan ng buhay, maaaring hindi sila napunta sa ganitong trahedya. Pero sa katotohanan, ano ba yung kabuluhan po ng buhay? Ano ba ang kahulugan ng buhay? Paano ba natin makikita ang layunin and even ma-enjoy itong buhay na meron tayo, iisang buhay, at magpatuloy po dito? Well, iyan po ang dalangin natin sa pagbubukas ng bagong aklat na ito na pag-aaralan natin, ang aklat ng Ecclesiastes, or sa ibang translation sa Magandang Balita, Mangangaral, na magkaroon po tayo ng personal encounter o enkwentro, pakikipagtagpo sa ating pong Diyos na buhay. Makita natin at makuha natin ang mga kasagutan sa mahalagang katanungang ito sa buhay natin. Samahan niyo po ako sa pagbasa, Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 11. Ang kaya po ay maaaring tumayo. Basahin po natin ng malakas, sabay-sabay. Ang mga salita ng mangangaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mangangaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Isang salinlahi ay umaalis at dumarating ang isang salinlahi naman, ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay humihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot, at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod.
Higit sa masasabi ng tao, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Ang nangyari sa siyang ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang magagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan sa una pa at ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala paman tungkol sa mga tao na mga taong susunod pagkatapos nila. Maaari na po kayong makaupo at pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang title, kinuha ko lang din naman po ito sa mga talata na ating pag-aaralan, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. May dalawang bahagi po ang ating pag-aaral sa hapon pong ito. Una, ang mangangaral at ang kanyang mensahe. Ikalawa, ikot-ikot lang sa walang kabuluhan. Ang unang bahagi, ang mangangaral at ang kanyang mensahe. Sa ganitong paraan po, sinimulan ng nagsulat ang kanya pong sinulat. Ang mga salita, sabi sa talatang 1, ito po ay pumapatungkol sa buong kabuuan ng aklat po na ito ng Ecclesiastes mula sa kabanatang 1 kabanatang 1 hanggang kabanata 12, chapter 1 hanggang chapter 12. At sinundan naman niya ng pagsasabi kung sino siya. Sabi niya siya ang mangangaral. Ngayon, yung salita pong mangangaral or preacher sa English, kohelet, hindi po madaling i-translate sa Tagalog, subalit napakahalaga din po nito, no? Kaya yung root word po nito sa Hebreo, yun nga po yung kohelet or sa Tagalog mangangaral, ay nangangahulugan po ng tipunin, to gather, assemble, pagsamasamahin, to collect or kolektahin. Ang alin? Ang mga tao para sa instruksyon or pagtuturo. Hence, ang title na binigay po sa English ay Ecclesiastes. Yan ay kinuha din po sa Greek at Latin, Ecclesiastes. Translation po yan ng Kohelet na Hebreong salita. Ang ibig sabihin nga po ay preacher or mangangaral. Ngayon, yung Ecclesiastes ay mula po or kinuha, derived mula sa salitang Griego na ekklesia. Ang salitang ekklesia ay nangangahulugan ng pagtitipon, pagsasama-sama ng mga tao, lalo na patungkol pagsasama-sama sa pagsamba sa Diyos. Ang Ecclesiastes ay nangangahulugan na isang nagtitipon ng mga tao para sa pagtuturo. At sino po ang tinutukoy na kohelet or preacher, mangangaral? Nagdagdag po siya ng detalye sa talatang 1. Sabi po niya, anak ni David, hari sa Jerusalem. Bagamat hindi po sinabi o binanggit, isinulat mismo ang salita, ang pangalan ng nagsulat, subalit marami naman po ang may tumatanggap na si Solomon po ang nakapagsulat ng Ecclesiastes, ang aklat po na ito. Pareho pong sa mga Hudyo or Jews at maging sa early church, sa mga naunang iglesia. Meron pong dalawang significant na dahilan, mahalagang dahilan po para dyan sa pagtanggap ng Solomonic authorship. Una, yung term po na anak ni David, hari sa Jerusalem, pag binasa po natin, natural na mag-iisip po tayo, ito ay pumapatungkol sa literal niyang anak, immediate son na si Solomon, na siya pong nagmana ng kanyang trono at naging naghari sa Jerusalem. Pangalawa po, makikita natin yung content or nilalaman ng aklat ay swak na swak sa buhay at mga karanasan ni Haring Solomon. Una, sa kanya pong karunungan or his wisdom. Sa mga talatang unang mga hari, 3:12, 4:29-31, ikalawang Kronika 1:12, binigyan ng Diyos si Haring Solomon
ng hindi mapapantayang karunungan. At yan po ay makikita po sa katagumpayan ng kanyang paghahari. Ngayon, yung karunungan na yan ay binanggit din po ng manunulat ni Kohelet or na mangangaral sa Ecclesiastes 1:16. Sabi niya, "Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungang higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko'y nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman." Kaya naman may pagtutugma sa karunungang ito na sinabi sa Ecclesiastes sa karunungang meron ang Haring Solomon. Ikalawa, sa kanya pong kayamanan or his riches. Sa mga talatang unang Hari 10, 23 at 27, hindi na natin babasahin po. Wala pong ibang hari na nakalagpas sa karangyaan at kayamanang tinaglay ni Haring Solomon. At yan ay nabanggit din po ng mangangaral sa Ecclesiastes 2 verse 8. "Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ko ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman." So, swak doon sa kanyang karanasan, sa karunungan, at maging sa kasalanan. Yung kasalanan ng pangangalunya. Sabi sa unang Hari 11 verse 3 hanggang 4, "Siya'y nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa at 300 asawang lingkod, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama." Iyon po nakakalungkot. Dahil si Haring Solomon may punto po sa buhay po niya na siya po ay lumayo sa dunong ng Diyos at namuhay po sa kanyang sarili. Gaya nga po nito, nabanggit, napakarami pong naging babae sa buhay ni Haring Solomon. Personally, mas prefer ko po sana na tawagin siyang mangangaral, preacher, Kohelet. Dahil nga po sa hindi binanggit yung kanyang pangalan Solomon. Pero hindi naman po talaga mahirap paniwalaan, it's not hard to believe, na si Solomon po ang nagsulat. Dahil nga po sa lawak ng mga ebidensya at pagkakatugma sa kanyang buhay. At lahat po yun ay tumuturo sa kanya. Ngayon, marami po ay naniniwala na sinulat po ni Haring Solomon ang Ecclesiastes, ang aklat po na ito, patungo na po dun sa bandang huli ng kanyang buhay. Matapos pong maranasan na nga niya ang lahat, ang karangyaan at maging ang pagbagsak sa kasalanan. Ito po ay pruweba ng kanyang pagtatanto, realization, matapos ng lahat ng kanyang karanasan sa buhay. At hindi lamang yun, maging ng pagsisisi dahil sa pagtalikod sa Diyos. Furthermore, ito rin po, ang Ecclesiastes ay nagsisilbi bilang babala sa susunod na henerasyon. Babala ng Kohelet, ni mangangaral o ni Haring Solomon sa susunod na henerasyon. Upang hindi po sila bumagsak din sa mga parehong walang kapaguran at walang katapusan na paghabol sa anumang bagay na talaga namang kung iisipin po at pagninilay-nilayan ay walang kabuluhan. At yan po ay i-emphasize mamaya. Ngayon ito pong Ecclesiastes, nasa atin pong aklat, nasa Old Testament, 66 books, nasa canon. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay katotohanan. Meron din po itong kahalagahan sa atin sa panahon ngayon. Believers o hindi man, mananampalataya o hindi, dapat natin po itong unawain. Kung ano nga ba talaga, patungkol ba talaga saan ang ating po mga buhay.
naniniwala po ako no, na ito po ay hindi aksidente na atin pong aaralin ang aklat na ito. It's providential, kapangyarihan po ng Diyos ayon sa kanyang soberanya. First sermon of the year. Bagong taon, bagong aklat, bagong pag-aaral. Sabi nga po ni Brother JC kanina. Dapat ito po ay ang siyang maghugis, reshape ang ating pong mga kaisipan at ating pong pamumuhay para sa mas makabuluhan na pamumuhay bilang mananampalataya, mga Kristiyano. Ngayon, tignan naman po natin ang mensahe ng mga ngaral. Sabi sa verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Tongue twister. Buti na lang di si Brother JC Boy nandito. Ngayon, ito pong pahayag na to, this statement, itong verse 2, ay nagsisilbi pong bookends. Nagbukas po sa ganitong statement, magsasara din po ito sa mga chapter 12, ito rin pong gagamitin niya, or inclusio, kung tawagin po. Babanggitin niya rin po itong eksakto na ito sa Ecclesiastes 12 verse 8. Kaya napakahalaga po na dito ay maunawaan natin sapagkat ito yung magseset po ng ating pangunawa sa buong aklat. At marami, nakakalungkot, ay nadadapa, stumble sa unang pagtingin at pagbasa po nila sa mga kataga po na yan na walang kabuluhan. Dahil dyan ay nag-iisip po sila na yung aklat, yung Ecclesiastes ay very pessimistic or negative, no? Negang person. Sobrang pagdidiin sa kawalang kabuluhan, meaninglessness. Yung paulit-ulit po na yan, nahirapan na akong basahin, pero yung paulit-ulit po na yan, walang kabuluhan, yan ay paraan ng mga Hebreo para gamitin for superlative na pagtutukoy ng isang bagay. Kasukdulan, superlative, degree. Unlike sa English, pag tayo po ay nagko-compare, hindi po ba, lalagyan natin ng, babaguhin lang natin yung suffix, tama ba? Lagyan ng ER and EST. Kumbaga, fast, faster, fastest. O sa Tagalog naman, dadagdagan natin ng mas at pinaka, no? Mas payat, pinakapayat. Sorry. Ito pong makikita po natin to na ginamit din ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 6 nang magkaroon po siya ng pangitain or vision ng mga anghel sa harapan ng trono ng Diyos na sumasamba at nagsasabing banal, banal, banal. Ganun po ito. So, yung sinasabi po dito ni Solomon na walang kabuluhan ay talaga pong tumutukoy sa pinakawalang kabuluhan. Dito lang po sa aklat ng Ecclesiastes, ginamit po ito ni Haring ng Kohelet 38 times. Maaaring yung walang kabuluhan or meaningless, maaaring ito yung pinakamagandang translation na po nito sa English at sa Tagalog, meaningless or walang kabuluhan. Pero yung original na salita po, hebel, ay literal na nangangahulugan pong vapor or singaw. Parang hininga. No? It's like a breath. One moment, nakikita mo, susunod, wala na. Yun po yung pinaka-root word, yung kahulugan nun, ng hebel. It's like a mist. Kaya yung salita po na yan, na walang kabuluhan or hebel, ay may idea po, kaisipan na ito ay panandalian. At kung ito ay panandalian, wala po itong matagalang epekto.
At dahil kung wala po itong pangmatagalang epekto, ito ay empty or hungkag. At dahil wala pong laman, hungkag, empty, it's meaningless or walang kabuluhan. Pansinin po ninyo yung lawak ng sinabi ng mga ngaral na nasa isip niya kung ano ang walang kabuluhan. Sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Dagdag na lalim sa walang kabuluhan. Lahat. Malawakang statement, or it's a sweeping statement. Lahat sa buhay, sabi niya, ay walang kabuluhan, meaningless, hebel. Pero, ibig sabihin ba nito? Ibig sabihin po ba nito ay ito talaga ang dinisenyo ng Diyos sa buhay, sa lupa, na walang kabuluhan? Definitely hindi po. Nang nilikha ng Diyos ang lahat noong una, ay nilikha po niya ang lahat na mabuti or perfect. Puno ng kabuluhan sa pasimula. Nga lang, bumagsak ang tao sa kasalanan at ang kanyang relasyon sa Diyos ay nawasak. At dahil po diyan, nagsimula ang walang katapusan, walang humpay na paghabol, pursuit ng mga kabuluhan at kasiyahan na dala ng makasarili na mga pagnanasa, selfish desires, na hinahanap sa mga maling bagay, kalaswaan, pera, katanyagan, kapangyarihan na wala ang Diyos. Hindi sa Diyos hinahanap. Diyan po nagsimula itong walang kabuluhan. Yan ang resulta. Meaningless. Muli, yan po ipapakita ng mga ngaral ni Solomon sa pamamagitan ng kanyang malawak na karanasan na nakarecord o nakatala po sa Ecclesiastes. Ang buhay sa ilalim ng araw ay utterly o talagang walang kabuluhan, walang pangmatagalang epekto, walang kahalagahan sa pangwalang hanggan o eternal significance kung wala ang Diyos. Gaano man ka-impluwensya, kamakapangyarihan, o kayaman, kadunong, katanyag, ang sino man, kung mamumuhay para lamang po sa mga bagay sa ilalim ng araw, sa mundo pong ito, at hindi po para sa Diyos at sa kanyang layunin, ang mauuwi po ang lahat sa kawalang pag-asa, despair, emptiness, depression, lungkot, kabalisahan. Yan po ang patutunguhan ng lahat kung wala po ang Diyos. At hindi naman po natin kailangang maging ganun. Spoiler alert. So, sorry na lang po sa magpe-preach ng chapter 12, yung ending. Pero huhugutin ko na po yung chapter 12. Hindi ko naman po ipapaliwanag ng malalim, para lang po for the sake ng pagpapakilala or introducing the book. Yan pong phrase muli, yung katagang walang kabuluhan, vanity of vanities, meaningless, meaningless, ay babanggitin niya po, uulitin niya, sa maghuhuli ng aklat po na ito. At hindi lang yun ang sasabihin niya, bibigay niya rin po yung solusyon. At kapag sinabi po nating solusyon, hindi naman po ibig sabihin nito, instantly, magiging perfect na po ang lahat dito sa mundo. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin lang po nito, kapag ikaw at ako, ay nasumpungan po natin ang kabuluhan at layunin ng buhay, maging sa pinakamadilim na mundo pong ito, ang ating pong buhay magkakaroon po ng direksyon dahil sa Panginoon. Sabi niya sa Ecclesiastes 12:13-14, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig,
Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. It is the whole duty of man. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Sabi ni Augustine, you have prompted him that he should delight to praise you. For you have made us for yourself, and restless is our heart until it comes to rest in you. Inudyukan mo siya, ang tao, na siya'y malugod na purihin ka, sapagkat ginawa mo kami para sa iyong sarili, at walang kapahingahan ang aming puso hanggang sa ito ay magpahinga sa iyo. Ang Diyos lamang po natin, siya ang ating constant, hindi nagbabago, immutable, unchanging. Dito po sa panandalian at lumilipas na buhay sa mundo. Siya lamang po ang makapagbibigay ng kabuluhan at layunin sa atin. Mga mananampalataya, minsan nakakalimutan po natin ito. We try to navigate o sinusubukan po nating i-drive yung ating buhay sa sarili po nating kalakasan at dunong. At iniisip natin, yung mga bagay po sa mundong ito somehow can give us meaning, satisfaction or kasiyahan. Ngunit hindi po. Mga hindi naman mananampalataya, hindi po ito naintindihan. Ang kabuluhan ng buhay at namumuhay lamang para sa mga bagay sa mundong ito. Ang resulta po niyan ay buhay na puno ng kawalan ng pag-asa. Muli, hindi po aksidente na inaaral po natin itong librong ito. Ito po ay napakagandang panahon upang suriin natin ang ating mga buhay. Suriin po natin ang ating mga pamumuhay. Ngayon, para po tulungan tayo na suriin yung buhay, ang mangangaral po, or the preacher, ay magbibigay ng mga evaluation or pagsusuri sa mga bagay-bagay sa mundo. At yan po yung gagawin niya hanggang sa dulo ng aklat na ito sa chapter 12. And finally, bibigay niya nga po yung kanyang conclusion na binasa na natin kanina sa chapter 12, verse 13 at 14. Ang ating pong ikalawang bahagi, ikot-ikot lang sa walang kabuluhan. Ngayon, sinimulan niya itong mahabang pagsusuri sa buhay, no? Hanggang doon sa dulo ng Ecclesiastes, upang i-demonstrate, ipakita po ang kawalang kabuluhan ng buhay na wala ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong nito. Verse 3, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpaguran sa ilalim ng araw? Ito po ay rhetorical question or mga katanungang hindi naman humihingi talaga ng kasagutan, katanungan na binabato upang mapag-isip ang iba. Maaaring ang mangaral ay nais niya na yung susunod sa kanyang henerasyon o yung susunod sa kanyang hari, magmamana ng trono, ay isipin niya mga bagay na ito. Ano yung dapat niyang gawin? Individually at maging sa the rest of Israel, kaharian ng Israel. Kung ito ba ay mayroong pangwalang hanggang kahalagahan or eternal value. Yung term na pakinabang or advantage, sabi niya, anong pakinabang? Na paulit-ulit niya po itong gagamitin, ito po ay business term na tumutukoy sa dividendo or dividends. Return o tubo, gain o ganansya ng kahit na anumang mga negosyo. Ang punto ng mga ngaral, mayroon ba talagang ganansya? Mayroon ba talagang tubo o dividendo na
pangmatagalan ang epekto at mayroong eternal value, pang walang hanggang kahalagahan sa lahat ng pagpapagal na ginagawa ng tao sa mundo. Lalo kung wala ang Diyos. Sa ilalim ng araw or under the sun, ito po ay tumutukoy sa mga bagay dito sa mundo. Daily life activity. Mga pangkaraniwang ginagawa po ng tao, pagpapagal, pagtatrabaho. Ang lahat po sa mundo ay napakaliit lang talaga ng ino-offer po. Very limited, limitado. Nandito lang po ang epekto sa mga bagay na nasa ilalim ng araw. Subalit, ang Diyos na nasa kanyang tahanan, above the sun, sa taas, sa kalangitan, sa walang hanggan, ang siya pong tanging pinagmumulan or source at makapagbibigay ng kabuluhan ng buhay. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Siya na walang hanggan, siya lang po ang makapagbibigay sa lahat sa atin ng kabuluhan ng lahat. And yet, kung atin pong iisipin or imagine kung paano po tayo nagbibigay ng efforts, kung paano po natin ini-invest yung ating pong oras, lakas, isip, maging emosyon, talagang literal na dugo at pawis, para sa mga bagay na iniisip nating importante, na it's as if ito na yung buhay talaga natin at doon nakadepende yung buhay natin. Subalit, at the end of the day, kung wala ang Diyos, walang kabuluhan ang lahat. Wala po itong pangmatagalang epekto. Wala po itong eternal value. Nagbigay ng talinghaga ang Panginoong Hesus sa Lucas 12:13 hanggang 21. Di po natin babasahin lahat. Upang magbigay babala patungkol sa kasakiman. Mayroong isang mayaman na hangal na nagkaroon ng napakalawak na pag-ani. Sa sobrang lawak ng kanya pong pag-ani, ang plano niya, sirain yung kanyang bodega at magpatayo ng mas malaking bodega. At sa pag-iisip niya na lahat ng ito ay sasapat na para sa kanyang buhay at aabot ito ng maraming taon, ito ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Kaya nasa isip niya, naisip niya na nasa kanya na ang lahat. Subalit may ibang plano sa kanya ang Diyos. Sabi, Lucas 12:20-21, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Kahit po makamtan man ng sino man ang napakalaking karangyaan, na kahit na isipin, na maisip na nga ng sino man na nasa kanya na ang lahat. Subalit, sa punto de vista ng Diyos, title kanina ni Kuya Dan, perspective, pananaw, ang mga ito, mga bagay sa mundo, wala pong eternal value. At sa hulit-huli, in the end, mabuti lamang para sa dito, sa mundong ito, at sa ngayon, for the here and now. Talagang walang kabuluhan. Kung i-invest po natin ang buhay natin sa mga bagay sa mundong ito at kalimutan natin ng Diyos, na siya pong hukom ng lahat. At ngayon, para ilarawan ang limitasyon
at yung kawalan talaga ng gain or ganansya sa mga bagay dito sa mundo. Kawalan ng mahatagalang epekto ng mga bagay sa ilalim ng araw. Ay magbibigay po ng halimbawa ang mga ngaral, mga halimbawa ng mga paulit-ulit na mga bagay na ultimately, wala pong patutunguhan. Wala pong eternal value. Una, paikot-ikot na henerasyon. Isang salinlahi ay umaalis at dumarating ang isang salinlahi naman. Ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Ngayon kapag nag-iisip po tayo ng significant progress sa kasaysayan, yung napakatindi, dakilang progreso, no, or impact sa kasaysayan, tinitingnan po natin ang bawat henerasyon, hindi po ba? Kung ano yung mga contribution ng bawat henerasyon. Ay, namamangha tayo. At sinasabi natin, yung henerasyon ito, mas maganda nung henerasyon sa inyo. Yung henerasyon na yan yung golden generation. Subalit sa katotohanan, pare-pareho lang po ang lahat. Generation comes and generation goes. Ano-ano ba yung mga henerasyon? 1901 to 1927, the greatest generation. Ayon po kay Google. 1928 to 1945, the silent generation. Ito, medyo maganda. 46 to 64, baby boom generation. Ito, wala pa ako dito. 65 to 80, Generation X. Ito, 1981 to 1996, Millennial. Yan, sino yung mga millennial? 97 to 2010, Generation Z. Gen Z, yun, Gen Z. And then, 2010 to 2024, Gen Alpha. So, uulitin nila Alpha, Beta, ano ba sunod? Gamma. Iba't ibang pangalan. Subalit pare-pareho lang. Kahit na anong pangalan yan, pare-pareho at paulit-ulit. Yung mas batang henerasyon, will soon, papalitan po yung matandang henerasyon. At yung batang henerasyon na yun na pumalit sa matandang henerasyon, will soon be replaced, ay mapapalitan din naman. Subalit, in the end, pag atin pong sinuri, meron ba talagang ganansya? Meron ba talagang tubo? Tunay na gain, eternal value? Wala. Ikalawa, ang paikot-ikot na galaw ng kalikasan. Verse 5, sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ito po ay napakaningning na ilustrasyon ng monotonous na buhay o paikot-ikot na buhay sa ilalim ng araw na wala namang eternal na significance. Mula po nang itinakda ng Diyos ang musyon ng araw sa pagsikat at sa paglubog po nito, wala pong nagbago. At gaya nun, ang tao ay nagmamadali. Nagmamadali. Binibigay niya yung lahat para sa mga bagay na akala niya o iniisip niya na napakahalaga para sa kanya. And yet, kung wala po ang Diyos sa buhay, ito rin po ay walang kabuluhan, meaningless. Verse 6, ang hangin ay umiihip sa timog at patungo sa hilaga at nagpapaikot-ikot at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Muli, isa pang example or halimbawa ng kalikasan na kapag inobserbahan natin ay paulit-ulit lang din naman. Maaaring sabihin natin na paiba-iba yung direksyon ng hangin.
Iba ang sinasabi ng mga ngaral, ang hangin ay may fixed, nakatakda na direksyon at limitado ang patutunguhan. Gaya ng buhay ng tao. Gaya ng buhay natin. It may seem para bang ang daming pwedeng direksyon, ang daming pwedeng puntahan. Excuse lang po. Lalo na po siguro sa mga kabataan, ang daming paths to life. Subalit kung susuriin natin ng mabuti, paikot-ikot, paulit-ulit, wala pong totoo na kahalagahan, na pakinabang, or gain sa mga bagay na ito sa ilalim ng araw. Verse 7, lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Ito yung huling halimbawa niya sa kalikasan. Ang galaw ng tubig. Muli ang punto ng mga ngaral ay pareho. Maaaring isipin natin na yung tubig patungo sa napakadakila niyang kahantungan sa dagat na malawak, maganda. Di ba? Pero, maging iyon, babalik sa ilog, so on and so forth. Paikot-ikot. Ganon din po sa pagpapagal ng bawat tao sa ilalim ng araw, under the sun. Parang iisipin natin, oh, this is a great deal for me, parang napakagandang opportunity nito, bago ito sa akin. Subalit sa huli, paikot-ikot na parang tubig. Kung wala ang Diyos, wala po itong tunay na kabuluhan. Verse 8, ang paikot-ikot na kawalan ng kasiyahan ng tao. Isa pang paikot-ikot. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mga mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Dahil po sa paikot-ikot na mosyon ng lahat ng bagay, na wala naman talagang tunay na pakinabang na may offer, sabi ng mga ngaral, ito po ay kapaguran ang kauuwian, weariness. At alam ko, karamihan sa atin, hindi man lahat, may ganyang kaisipan, nakakapagod. Ito lang nagdaang, ilan na sigurong tao na naringgan ko nakakapagod. Isa po ako dun. Nakakapagod yung Christmas, New Year, nakakapagod. Pero lilipas ulit yung isang taon, babalik doon ulit, mag-enjoy, nakakapagod. Lalo na pa kapag tayo po ay out of focus, nadidistract ng mga bagay sa mundo. Ang kauuwian ay kapaguran at hindi maiiwasan. Ngayon, matapos niyang i-emphasize yung paikot-ikot sa kalikasan, ito namang verse 8, personal, individual na paikot-ikot. Una, ang mga salita ng tao na hindi naman talaga nakakapagbigay ng kabuluhan o layunin sa buhay. Gaano man ito karaming salita. Kahit po kolektahin natin ang lahat ng mga nabigkas na salita at naisulat na salita sa lahat ng kasaysayan, salita ng tao. At subukan nating to draw, pigain ang tunay na kabuluhan at kahalagahan ng buhay, mabibigo po tayo. Lahat ng mga sinasabi ng mga tao ngayon, sinabi na rin ng mga nauna noon. At siya rin namang sasabihin sa susunod, bukas, sa mga susunod na panahon. At yan din, that too, sabi ng mga ngaral, ay walang kabuluhan
nakakapagod. Secondly, ang mga bagay na nakikita ng mata, napaikot-ikot din naman at nakakapagod. Wala talagang tunay na kasiyahan na maibibigay sa mga nakikita ng ating mga mata sa ilalim ng araw. Gaano man po ito kabongga. Laging ang mata ng tao palaging naghahanap ng makikita na something dazzling, nakakamangha, attractive. No? Yet, pagkatapos niya makita ito, meron na namang susunod na gustong makita. Meron na namang susunod na gustong tignan. At wala talagang tunay na kasiyahan. Example, mga movie series. Isang aspeto lang po ito na marami pa rin pwedeng makita, like mga tourist spots. Movie series like James Bond. Instance ko to, parang 70s nung nagsimula. Star Wars, Star Trek, Back to the Future, Never-Ending Story, Terminator, The Matrix, Lord of the Rings, Harry Potter, Avengers, Hunger Games, Transformers, yung katatapos lang, Stranger Things. Kala ko, ako lang yung nanood. Na nasa newsfeed ko lahat ngayon. Pinoy series, Ang Panday. Darna. Okay, Kaperico. Shake, Rattle, and Roll. Ang mga bagay po na to, ito, shortlist lang. At isang aspeto lang ng mga nakikita ng mga mata po natin. And yet, gaano man po, karami na yung napanood natin, lagi tayong maghahanap ng panibagong papanoorin. Laging merong bago. Laging hindi nakakasapat, nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ikatlo, sabi niya, ang mga tainga, hindi kailanman napupuna, nabubusog ang mga napapakinggan ng tainga. Again, isang aspeto lang ito na napapakinggan ng tainga, mga musika, from vinyl, to cassette tapes, to MP3, to streaming. At kahit kung ano-anong varieties ng music, na kapag pinapakinggan, ako po music lover, pero pagka napapakinggan mo, nakakapagbigay ng hype or sarap ng pakiramdam. Pero hanggang dun lang, only for that moment. Hindi po nagtatagal. Wala po itong lasting effect at eternal value. Ang nakukuha ko po dito, ito pong mga natural na bagay na ito na nararanasan natin, experience. Ito pong mga bagay ito, hindi naman masasabi nating masama. They may not be utterly wrong. Subalit, kapatid, kapag hinanap natin ang kabuluhan ng buhay sa mga bagay na ito, sa mga bagay sa ilalim ng araw, yan sinasabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Mabuti lang sila para dito. Mabuti lang sila dito at hindi naman nagtatagal ang epekto. Kung talagang magtatagal ang epekto hanggang sa dulo, para saan pa po yung mga binanggit nating pangalan kanina? Mga tao, kasikatan nila. Kumitil ng kanilang sariling buhay. Kung natagpuan nila ang kabuluhan at layunin ng buhay sa mga bagay na ito. Next, ang paikot-ikot na mga pangyayari. Ang nangyari ay siyang mangyayari, verse 9, at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Paano masasabi ng mga ngaral to o ni Solomon? Meron na ba silang gadget nun? Or advanced na mga makinarya? Wala. Bakit ito nasasabi ni Haring Solomon?
na walang bago at paulit-ulit lang. Well, wala man sila pong iPhone, iPads, or advanced na AI, si ChatGPT. Wala sila noon. Pero ang tinutukoy dito ng mga ngaral ay basically ang mga pursuit o yung mga inaasam-asam ng mga tao. At ang kanilang karanasan ay wala naman talagang pagbabago. They're all the same. Muli, walang dividends, walang tubo na siyang nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan. The past is the future and the future is the past. Mark Pakinggan. Quote. End quote. Pare-pareho lang po ang inaasam ng mga tao. Kapangyarihan, estado, karangyaan, kalayawan. Walang nagbago. At wala rin pong impact, matinding impact na nakapagbabago ng buhay at nagbibigay kabuluhan sa buhay. Maaaring different packaging and branding, kagaya ng e-powered cars ngayon instead ng kalesa noon, or Mobile Legends and Honor of Kings ngayon kaysa Gladiators noon. Pero basically, wala pong nagbago. Wala sa mga ito makapagbibigay ng tunay na kabuluhan at layunin ng buhay. Verse 10, may bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan. Sa nauna pa, sa ating mga kapanahunan. Maaaring gumagawa yung mga ngaral ng objection sa kanyang panulat o pagtutol. At for sure, may mag-o-object sa mga sinasabi niya. Sigurado, nung unang inimbento po yung telepono, yung pakiramdam nila surreal. Di makatotohanan. Napakahiwaga. Pero, ngayon, meron tayong advance na mga telepono. Wala nang kordon. Yung paikot, nasa pocket na natin. Walang pagkakaiba. Kahit na dati, pyramids, ngayon naman, Burj Khalifa sa Dubai, mayroong 163 floors. Same old, same old. Pare-pareho at paikot-ikot lamang. Last verse, verse 11, ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao na mga taong susunod pagkatapos nila. Ito po, itong isang to nakakalungkot. Lahat ng ginagawa at pagpapagal ng tao, gaano man muli ito kadakila at gaano kalawak ang narating na impluwensya sa mundo, makakalimutan po yan. Human legacy o legasiya, na kung saan karamihan ay doon nila ini-invest ang kanilang buong buhay. Madalang, rarely, binibigyan ng importansya. Yang mga legasiya na yan. Mayroong magnanais na mapalitan at mahigitan ang kanilang mga ginawa sa history books. At patuloy-tuloy lamang po ang mga pangyayari. Imagine, binigay mo ang lahat mo para sa iyong legasiya, pangmatandaan, subalit, sa hulit-huli, mayroong makahihigit. Yan din, that too, sabi ng mga ngaral ay meaningless, walang kabuluhan, ang lahat ng bagay. Ito po ay brutal na pagtatanto o realization sa unang saltada in this initial confrontation sa katotohanan o realidad ng buhay. Na kung wala ang Diyos, kung wala siya sa picture, sa larawan, lahat ng buhay, all of life, ay walang kabuluhan.
kahit na ano pa pong inaasam natin, any pursuit, ay mabibigo na magbigay po sa atin ng pangmatagalang epekto at kasiyahan, kabuluhan at layunin. Wala pong bago sa ilalim, sa buhay sa ilalim ng araw, lahat ay pare-pareho at paikot-ikot. Kung dyan po natin i-invest ang ating pong mga buhay. Mga kapatid, tanging siya lamang na ang tahanan ay lagpas sa araw. Siyang nakaluklok sa kalangitan at hindi na lilimitahan ng oras at panahon ang makapagdudulot ng pagbabago, makagagawa ng mga bagong bagay, makapagbibigay po sa atin ng kabuluhan, kahalagahan, kasiyahan at layunin. Sa Kanya ay wala pong kalungkutan, sa Kanya ay wala pong kawalan ng direksyon, kawalang kasiguraduhan, at kawalan ng layunin. Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ngayon iyon ay lalabas, hindi pa ninyo malalaman iyon. Siya ang gumagawa ng bagong bagay. Lucas 22:20, ang bagong tipan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng kanyang kamatayan, ay may bagong tipan po sa Diyos ang tao. Sa pamamagitan ng Diyos, ayon sa Ezekiel 36:26, ay may bagong puso ang tao. Ikalawang Korinto 5:17, siya ang nagbabago sa atin, binibigyan niya tayo ginagawa niya po tayong isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, tayo ay pawang bago na. Pahayag 21:1, bagong langit at lupa. Pahayag 21:5, bagong lahat ng mga bagay. Sa Kanya po natin matatagpuan ito. Kabuluhan ng buhay, kahulugan, layunin, kasiyahan. Kaya nga po ang hamon sa atin, mga mananampalataya, saints of GFC, sa atin pong lahat, lalo ngayong bagong taong ito. Sabi ni Apostol Pablo, Colossus 3:1-3, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Dahil tumanggap na po tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Huwag na po nating pilitin pang alisin ng Diyos sa buhay natin at bumalik tayo sa paghabol at pag-asam ng mga makamundong bagay at doon natin hanapin ang kabuluhan ng buhay sapagkat ang lahat ng ito ay lilisan at lilipas. Ituon natin ang ating kaisipan muli sa mga bagay na nasa itaas. Ang ating buhay ay dyan po natin ituon. Ikaw, nalagalag pa, ay nahanap mo pa ang kabuluhan ng buhay sa mundong ito, sa mga bagay ng mundong ito. At dyan mo ini-invest yung buhay mo sa mga bagay dito sa mundong ito at sa ngayon. In the here and now. Ito ang tanong sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Lahat po dito sa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Luwalhati sa nag-iisang Diyos,
Hari at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Katulad ni Solomon o ang mangangaral, ang karunungan ay ang pagkakaalam kung gaano wala tayong karunungan. Kaya po habang nagsa-start po tayo ng series ng Ecclesiastes, let's do so with a humble and dependent heart. Let us search for truth and correction to live a life, a living sacrifice to the Lord. Kantayin po natin ang Teach Me, O Lord, Your Way of Truth. Let's sing, Teach Me. Teach me, O Lord, your way of truth, and from it I will not depart, that I may steadfastly obey. Give me an understanding heart. In your commandments. In your commandments make me walk, for in your law my joy shall be. Give me a heart that loves your will, from discontent and then be free. Turn now my eyes. Turn now my eyes from vanity, and cause me in your ways to tread. Oh, let your servant prove your word, and thus to godly fear be led. Last verse. Lord, turn away reproach and fear. Your righteous judgments I confess. To know your precepts I desire. Revive me in your righteousness. May ilang paalala po tayo. Una ay ang ating pong prayer meeting for GFC members this coming Wednesday po, January 7, via Zoom. At ito po ay magsisimula ng ganap na 7:30. Okay, please don't miss that out. And also, for members, ang ating pong members meeting sa February 1. So, please, ano na po natin yung ayusin ang ating schedule. Yan. Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po, ang aming buhay sa mundo ay maigsi at lumilipas. Kaya naman, Panginoon, pakita mo nga sa amin, sa iyong mga lingkod, ang dakila mong gawain. Hindi lang sa amin, maging sa mga susunod pa pong lahi, ay ipadama din po ito. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawain. Magtagumpay nawa nga po kami. Saan man po kami pumaroon, individually, sa mga aming pong tahanan, paaralan, maging sa aming pong mga trabaho, Panginoon, dalhin po namin ang mensahe ng kapayapaan ng Ebanghelyo at maging makabuluhan ng aming buhay, even as a church, Lord God, this coming week.
Nawa po, yan ang aming itinataas po sa iyo. Tulungan niyo nga po kami at bigyan ng dunong na gawin po ito. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan sa ating po lahat.